Kaya gusto ko lang po ipaalam sa inyo yon na ang Church po ng Dulos, itong August, maglo-launch po tayo ng Conquest. At kaya para sa mga involved, mag-ready na po kayo sa malalaking pagpapala. Kaya pwede po ba palakpakan natin ang Diyos sa pinagagawa niya sa atin? Ang title po, i-connect ko po yung message sa gagawin nating Dulos Conquest. It's about the invisible war. Ito po ang title ng ating message. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay tagasunod ni Jesus, whether you know it or not, you are involved in an invisible war. Baka hindi po kasi alam ng iba. Kaya makikita ninyo bakit ang daming namamatay, ang daming kabataan napapariwara, ang daming mga mismong nasa loob na ng simbahan, ang gulo-gulo ng buhay. Baka akala nyo po kasi ay ang Diyos po ay nagpapabaya. No, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Meron pong invisible war. Kung paanong totoo yung gera ngayon sa Middle East, may gera kung saan-saang lugar sa buong mundo, yun po ay physical war. Pero ang gera po na invisible, it's been happening for the last 7,000 years. Mula pa po nung nilikha ng Diyos ang tao, si Eva at si Adan, ito pong invisible war na ito, hindi po ito tumitigil, not a single day. Kahit isang araw, hindi ho ito tumigil sa nakaraang 7,000 taon. Kasi nga po may labanan. At ang problema po sa labanan na ito, mas madali sana kung ang kalaban mo, nakikita mo, tama? Halimbawa, kung ang kalaban mo ay tao, mas madali iyon. Pero ang mahirap po kasi sa invisible war na sinasabi ng Bible, kasali ako dyan, kasali kayo dyan, the moment that you open your heart and follow Jesus. Mula nung ako po ay na-born again noong 1989, mula po nung binuksan ko ang puso ko sa Panginoong Jesus at sumunod ako sa Kanya, wala na pong tigil ang labanan. Kaya may mga kahirapan, may tukso, may mga temptation, minsan nahuhulog tayo sa kasalanan, nagkakasakit, naghihirap, alam niyo, tumatalikod sa Diyos. Yan pong mga yan ay dahil sa invisible war. At ang problema nga po dyan, hindi ka ganong aware. Hindi ka ganong aware. Hindi ka wala ka sa kamalayan mo to. Kasi hindi nga po ito nakikita. You have to perceive it with your spirit. Ito pong giyera na to, you have to perceive it inside of you. Kaya you need the Holy Spirit. Kaya nga may Holy Spirit po tayo eh. Yun po ang dahilan kung bakit tayo may Holy Spirit. So that you can perceive what's happening in the spiritual realm. Hindi po tayo pangkaraniwang tao. Hindi po puro kain, tulog, trabaho, pahinga. Hindi ho yan ang buhay. Ang buhay po natin ay tungkol dito sa invisible war na ito. Sabi ng Ephesians chapter 6, ito po yung verse, no? Maraming verse, pero isang verse lang po ang gagamitin ko ngayong umaga. Ang sabi po ng Bible, for our struggle, o giyera, yung ating laban, is not against flesh and blood. May giyera, pero hindi po ito tungkol sa physical. Ang kalaban po, against the rulers, may mga namumuno, may mga tagapasimuno. Sino sila? Authorities, may kapangyarihan sila against the powers of this dark world. Hindi natin nakikita yon. Ang nakikita lang natin, ito lang, malabon, nabotas, pero meron pong daigdig ng kadiliman. That's invisible. At nandun po yung mga pasimuno, nandun po yung mga pinuno. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So mabigat, no? Kaya makikita mo maraming mga nagsisimba, hirap na hirap sa buhay. Kasi hindi mo alam na ang kalaban natin ay sisikapin niyang maghirap ang buhay mo. And you have to fight the good fight of the faith. Kaya nga po si Paul, sinabi niya, put on the whole armor of God daily, araw-araw. Lagi mong suot yung full armor. Why? Because the battle is daily. The spiritual struggle is daily. Araw-araw yan. Hindi ka titigilan ng kaaway mo.
Galit na galit siya sa Diyos, kaya lang alam niya, wala siyang panalo sa Diyos. Ano ba ginagawa ng mga bully? Diba? Siyempre, wala siyang panalo sa tatay mo. So ano gagawin? Yung anak niya ang titirahin. Kasi yung tatay, wala siyang panalo, di ba? Wala kasing panalo ang demonyo sa tatay natin. Kaya ang gagawin niya, yung mga anak, ang kanyang pag-iisipan ng hindi maganda. Kaya makikita niyo, ang daming mga nagsisimba, nakikipag-sex sa hindi nila asawa, ama. Kasi hindi nila kayang pagtagumpayan yun. It's a spiritual battle. It's a temptation of the flesh. Yung marami pong mga nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible kasi may labanan. Pipigilan ka talaga ng mga pinuno ng kadiliman na huwag ka magbasa ng Bible. Hindi po yan tungkol sa tamad ka lang. No? Akala mo kasi, tinatamad ako. No, it's a spiritual battle. Yung iba sa atin, ayaw magpagamit sa Diyos. Di ba? Ayaw mong mag-pray. Akala mo, tinatamad ka lang. No, hindi ka tinatamad. It's about a visible war. There are principalities fighting against you para wag kang manalangin, para ikaw ay wag magbasa ng Bible. Kasi even si Paul, kung kilala niyo po si Apostol Pablo, pinaka-popular na lingkod ng Diyos sa buong New Testament, ito sabi niya, si Paul na po ito kapatid. Ano sabi niya? Romans chapter 7 verse 22 to 23. I love God's law with all of my heart. Sabi niya, mahal na mahal ko ang salita ng Diyos ng buong puso. Pero sabi niya, but there is another power within me that is at war with my mind. Si Paul na to kapatid. Grabe, si Pablo na. Sabi ni Pablo, mahal na mahal ko ang salita ng Diyos ng buong puso, pero merong labanan. May kapangyarihan na nagdidigmaan sa loob ng aking isip. And this power makes me a slave to the sin that is still within me. Alright, mga kapatid, listen. Lahat po tayo na papuntang langit, pinatawad na sa kasalanan. Pero meron po dyan sa loob mo na hindi pa po nawawala. The sin. Meron pa pong kasalanan. At yan po ang kinakapitalize ni Satanas. Lalabanan mo talaga yan. Kasi hindi po nawawala yon. We are forgiven. But we need to make a decision to fight the good fight of the faith every day. Pag hindi ka lumaban, lagi ka mahuhulog sa kasalanan. Kasi si Pablo na nga Sabi nga ni Pablo, laging merong digmaan sa loob ko. At ito'y may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? The sin that is within me. Kaya ito pong pinag-uusapan po natin, kasi nga po gusto nating ihanda ang Doulos Church. Ako gusto kong ihanda ang sarili ko para sa Doulos Conquest. Isang buwang magpe-pray, ilang araw tayong magpa-fasting, mananalangin tayo every day, itong mga darating na araw, and then we will reach out for the people. Lalabanan natin ang mga humahawak sa kanilang may kapangyarihan. Hindi maboborn again ang mga tao unless magpagamit tayo sa Diyos. Unless there are people dito sa Doulos na kailangan manalangin, kailangan pong mag-share ng gospel, kailangan mag-fasting, kailangan makinig ng salita ng Diyos, kailangan labanan yung temptation na huwag mag-pray, huwag magbasa ng Bible, matinding temptation po yan. Kailangan natin because there is a power that's inside of us, mga kapatid. Kaya po, meron tayong mga tatandaan ngayon pong tayo ay mag-i-engage sa spiritual battle. Okay? Truths to remember. Makinig po tayong mabuti dahil sa isang linggo po ay magsisimula na po tayong lumaban. Ngayon pa lang nagre-ready na po tayo. Ngayon pa lang nagpe-pray na tayo. Pero gusto kong maintindihan nyo itong ilang bagay, paano tayo, para lumaki ang ating pag-asa na magtagumpay. Tandaan nyo, ang kalaban natin, demonyo, invisible. Tandaan nyo yun, Kung ang kalaban natin ay invisible, ang kakampi rin natin, invisible. Hindi natin kakampi si mayor, hindi natin kakampi yung kapitbahay, hindi natin kakampi yung kung sino man. Ang kakampi natin ay ang Diyos. Kasi ang kalaban natin ay yung kalaban ng Diyos.
Kaya dapat tandaan natin itong mga katotohanan na ito. Ito ba yung mga, hindi ko alam kung narinig niyo na po ito, no? Dapat tandaan natin, number one, we have a heavenly cheering squad. Kasi po, minsan nakaka-discourage kapag may labanan. Sino rito yung parang nakakatakot? Parang ayoko na. Di ba? Bakit gano'n? Nagpe-pray naman kami. Bakit parang walang nangyayari? Bakit yung mga pinagpe-pray ko umiiwas sa akin? Yung mga bagay po na yan ay mangyayari kapag tayo po ay lumalaban para sa gawain ng Diyos. Pero tandaan ninyo, ang sabi ng Bible, hindi kayo nag-iisa. We have a heavenly cheering squad. Meron pong mga nandun na sa itaas, yung mga nauna sa atin na lumaban, namatay para sa Diyos, namatay para sa kingdom of God, nauna na po sila sa atin, at tayo po na nandito ngayon, nakikita po nila tayo. Ito sabi ng Bible, Hebrews chapter 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, nasan sila? Nasa langit na po sila. Sila po yung mga namatay na naglingkod sa Diyos. Sila po yung mga nabuhay sa pananampalataya. Sila po yung dumaan sa mga katakot-takot na pagsubok, tukso, kahirapan, para lang maligtas ang mga tao. Sila yon. At ngayon, tayo naman. Pero ang sabi ng Bible, tayo ay naliligid ng makapal ng mga saksi. Okay? Sa buhay ng pananampalataya. At dahil doon, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Nothing you do is private, okay? Nothing that you do is private. Ulitin ko po wala kayong ginagawa na private. Nakikita po yan. Sabi ng Bible, nakikita po sa langit ko ano ginagawa mo. Nothing is private. Okay? May mga tao po na nandoon na, nauna na sa atin. Okay? Merong audience. Heaven is watching. Alam nyo kung bakit ako po ay hindi madaling ma-discourage. Nadi-discourage po ba ako? Yes. Pero hindi madali. At kung sakali mang ma-discourage ako sandali lang, why? Because I know heaven is watching. Alam ko yun. Nanonood po ang langit sa ginagawa ko. At pag ako po'y nalulungkot, parang gusto ko nang huminto, naaalala ko. May cheering squad nga pala ako. Meron palang mga nandoon na umaasa na ako po'y magpapatuloy. Nandiyan pa po ba kayo? Yun ang sabi ng Bible. Kaya kapag natatakot ka, pag ako po'y kinakabahan sa pinapagawa ng Diyos, pag dumadaan ako sa problema, dumadaan ako sa pagsubok, sa tukso, I remember, it encouraged me that there are clouds of witnesses up there cheering for me. At yun po, alam niyo, nakaka-recover talaga ako. Totoo po yan, nakaka-recover. Invisible po ang gera. Invisible. Okay? Hindi po nakikita ang digmaan. Kaya meron tayong cheering squad na hindi rin nakikita, pero alam natin, totoo. What is faith? Ano sabi ng Bible? Faith is believing on things that you do not see, but you know are true. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero alam mong totoo. So I believe the Word of God. Sinabi ng salita ng Diyos, kahit hindi ko nakikita. May mga nandoon sa langit na nagsasabi sa akin, Rudy, huwag kang titigil. Nandito kami. Nauna lang kami sa iyo sandali. Ikaw na magpapatuloy. Don't stop. At yun po ay sapat na para sa akin. Kasi walang tigil ang labanan. Number 1, okay? Yun po ang number 1. Number 2, ito po ano lang to, sana pakinggan niyo po ito. Kasi masyadong simple to. Simple lang, pero hindi po ito mababaw. Alam niyo, maraming born-again Christian, hindi tumatagal sa labanan. Kasi hindi nila alam tong number 2. Number 2, the word no is important to your spiritual journey. The word no, ayoko.
May mag-aaya sa'yo na uminom, ayoko. May mag-aaya sa'yo, huwag kang magsimba muna. This muna tayo. Ayoko. No. Huwag kang magbasa ng Bible. Sasabihin mo sa sarili mo yan. Minsan may bubulong sa'yo, huwag kang magbasa ng Bible. Sasabihin mo, no, I will read my Bible. Huwag ka na mag-pray. Daming ginagawa. No, I need to pray. Kaya maraming mga born-again Christian, hindi tumatagal. Kasi ang labanan pong espiritual ay pangmatagalan, hindi pang mabilisan yan. Ako po 36 years na po ako na sumusunod kay Jesus. At alam ko, kung gusto kong tumagal, I have to learn to say, no, ayoko uminom, ayoko madigarilyo, ayoko mag-sex sa hindi ko asawa, ayoko mag-pornography, I have to say no. Walang ibang magdidesisyon ito. Ikaw talaga yan. Hindi asawa mo, hindi pastor mo. Pag nahulog ka sa kasalanan, wala akong kasalanan dyan, ikaw may problema. Kasi you're the one who's going to say no. Ikaw ang magsasabing magsisimba ako, hindi ako. Hindi kayo ang magsasabi na ayoko uminom, ako yon. Alright? Hindi kayo ang magsasabing hindi ako magpo-pornography, ako yun. Ako, ayoko ng pornography. I have to learn to say no. Kasi mahaba ang labanan. Pwedeng nanalo ka sa isang taon laglag ka. May kilala ako 10 taon, tapat, pero pagdating ng 11 taon, tumigil. Kasi hindi siya marunong mag-say ng no. You have to be consistent in saying no to things that are not pleasing to God. Kailangan kong pagpraktisan, ayoko niyan. Ayaw ng Diyos yan. Totoo yan. Ayoko magsinungaling. No, I will never lie. I will tell the truth. Ayokong meron kagalit. Ayokong may kagalit. Kahit sasabihin sa iyo ng demonyo, uy, gumanti ka na. Sama-sama ng ginagawa sa iyo niyan. Wala ka namang kasalanan. I have to say no. I have to forgive people. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya tingnan ninyo, ano sabi ng Bible? Dahil maraming mga nanonood sa atin, ano sabi? Bitawan mo lahat na nagpapabigat sa iyo. Maraming magpapabigat sa iyo, mga barkada mo. Alam niyo yung mga barkada niyo? Papabigat sa inyo, mga kaibigan niyo, na hindi kayo nilalapit sa Diyos. Naku po, paano ka tatakbo sa marathon ng pananampalataya, kung may karga-karga kang mga barkada mo na consistently nilalayo ka sa Diyos. Di ba? Ini-impluwensyahan ka. May mga kaibigan ka na tinuturuan kang, inom tayo, konti lang naman. Yung mga konti-konting yan ang problema eh. Di ba? Hindi ka totoong tapat. Pag sa konti, hindi ka tapat. Hindi ka totoong tapat sa totoo lang. Hindi ka tatagal sa digmaan na ito. Hinahanda natin ang ating sarili. At kung gusto mong maging handa, you have to learn to say no. Ano sabi ng Hebrews 12:1? Let us strip off every weight that slows us down. Ang sabi, lahat ng nagpapabigat sa iyo, nagpapabagal para makasunod ka kay Jesus. Kasi maiiwang ka eh. Sino sa inyo rito, nandiyon si Jesus, nasa Caloocan na siya, ikaw nandito pa rin. Bakit? Meron kang mga pabigat. Gusto ko kasi makasunod ako kay Lord yung malapit. Yung malapit. Ayoko kasing sumusunod ako si Jesus nasa Maynila na, ako nasa Nabotas pa. Ano tawag doon? Long distance followers yon. Di ba? Following from a distance. Nako, mali po yun. Mali yun. Ang marami sa inyo, sabi mo, Christian ka, pero you are following the Lord from ang layo. Bakit? Kasi meron kang pabigat sa buhay mo. May mga kaibigan kang hindi mo maiwan. Alam niyo yung mga pabigat? Hindi po kasalanan yan, ha? Masama bang magkaroon ng kaibigan? Hindi. Masama ba na magtrabaho? Hindi. Masama bang manood ng television? Masama bang mag-party? Hindi. Kaya lang, tingnan mo, baka yan ang nagpapabagal sa iyo. Baka yan nagpapabagal. Hindi naman sinabing kasalanan. Wala po sinasabi ang Bible na kasalanan ng kaibigan mong makasalanan.
Kaya lang magpakatalino ka naman, kapatid, Diyos ko. Paano ka makakasunod kay Jesus ng malapit? Paano ka susunod? Si Jesus nandito, dapat ganyan yan eh. Sabi niya, follow me. Ano ba ibig sabihin ni Jesus, follow me? Huwag kang lalayo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus kasi masyadong maraming tukso. Kasi hindi ka titigilan ni Satanas. Kaya ang sabi ng Bible, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka, sabi ng Bible. Huwag kang sumunod nang si Jesus nandun na sa Caloocan. Ikaw nandyan ka pa rin. Kasi ang daming tukso. Hindi ka titigilan. Maghahanap si Satanas ng space between you and God. Kapag ganito ang distansya mo sa Diyos, maraming ilalagay ang demonyo sa gitna. Hello? Hello? Pero pag ganyan kayo ni Lord, wala siyang sisingitan. Walang sisingitan ng demonyo kasi ganito kayo. Sumusunod ka. Kaya maraming born again, ay grabe. Sabi nila, Pastor, bakit ganun? Sumusunod naman po ako kay Lord. Teka muna, kapatid. Sumusunod ka ba? Opo. Gaano kalayo? Ganito kalayo eh. Siyempre, pag ganito ka kalayo, sumusunod kay Jesus, grabe, ang daming ilalagay na patibong dyan ng demonyo. Tsaka wala sa Bible na sumunod ka ng ganito. Ang sabi ng Bible, draw near to God, and He will draw near to you. Resist the devil, and he will flee from you. Kapag ganito, wala kang lakas na lumabang kay Satanas. Believe me, wala. Wala kang lakas. Nagsisimba ka, ganito, di ba? Nagsisimba ka, pero ganito kayo ni Lord. Ay, grabe. Kaya makikita mo, daming mga tigadulos. Ganito kasi maraming tigadulos eh. Tapos nagtataka sila, Pastor, ba't ganun? Nagbabasa naman po ako ng Bible, nagsisimba naman po ako, nagpe-pray po ako. Bakit ganun? Kasi ganito. Ang sabi ng Bible, draw near to God. James, sa book of James, basahin nyo, chapter 4. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa iyo. Labanan mo si Satanas at lalayo siya sa iyo. Ang linaw. Tingnan mo yung kapatid mo, malinaw ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang malabo sa kanya, no? Nagsisimba naman ako, Pastor, kahit nagsisimba ka pa, hindi pinag-uusapan ng pagsisimba. Ang pinag-uusapan, gaano ka kalapit sa Lord on a daily basis. Araw-araw ang pinag-uusapan. Lalo po ngayon, magko-conquest tayo. Kailangan ko siguraduhin na walang space sa amin ni Lord. Walang lugar na makakasingit ang demonyo sa aming dalawa. Yun ang sinisiguro ko ngayon dahil papasok ako sa conquest. Magpe-pray ako ng 12 tao, mag-aayuno ako. Magwi-win tayo ng tao. Kaya nga sometimes doing good keeps us from doing the best. Yung iba sobrang pag-aasikaso sa pamilya, that's good. Sometimes the good keeps you from doing the best. Biro mo sa sobrang sipag mo sa bahay, hindi ka na nakalapit kay Lord. Biro mo sa sobrang sipag mo sa pag-aaral, that's good, but it's keeping you from doing the best. Sa sobrang galing mo sa pag-aaral, grabe, hindi ka na nakasunod kay Lord. Biro mo sa sobrang bait mo sa pamilya, sa asawa mo, sa anak mo, ang galing mo mag-alaga ng pamilya, yung pala ang layo mo na kay Lord. Because those things are good, and unfortunately, sometimes, doing good keeps us from doing the best. Ayaw po ng Panginoon na magkaroon ng space between you and Him. Kasi alam niya kung paano gumawa si Satanas. Nandiyan pa po ba kayo? Romans chapter, number 3. Punta na po tayo sa number 3. Okay? Gusto ko po idugtong po ito. Kasi yung iba, Pastor, mahirap po tumanggi. No, you have the power. You have the power to say no. Not only you have to learn to say no. Hindi lang yung, ayoko uminom. Sabi ng iba, ay Pastor, mahirap. Kasi
Kamag-anak ko kasi yun eh. Kasi may okasyon. Alam mo, hindi naman po ako umiinom madalas. Sabi nung isang kausap ko, case-to-case basis lang po. O yun nga, case-to-case, kahon-kahon. Narinig niyo ba yon sa sarili mo? Ikaw ba? Narinig mo na sa sarili mo yon? Pastor, kasi ang hirap po eh. Ang hirap tumanggi. Ang hirap tumanggi sa kaibigan. Ang hirap tumanggi sa boss. Boss ko kasi yon. No, you have the power. Hindi ka tulad nung araw. Alam niyo, nung dati, wala pa si Jesus sa'yo. Wala ka pang Holy Spirit, then I understand. Talagang ganon. Ako po, pag merong bumulong sa akin, uminom ka. Iinom talaga ako. Iinom talaga. Wala akong lakas talaga dyan. Manigarilyo ka. Ay, wala. Automatic na sa akin yan. Magmura ka. Manapak ka ng tao. Ay, matik na po. Walang kahirap-hirap sa akin yan. Magsinungaling. Ay, Diyos ko po. Hindi mo na ako pipiliting magsinungaling. Sinungaling talaga ako. At alam mo, mumurahin kita. Basta gusto kitang murahin, mumurahin kita. Pero naintindihan ko, kailangan ko pong matutong sabihin na ayoko na. And what's more beautiful, I have the power. May kapangyarihan. Christian ka ba? Nasa iyo ba si Kristo? May Holy Spirit ka ba? Ngayon, kung wala ang Holy Spirit sa iyo kasi papunta kang impyerno, kasi kaya ka lang naman pupunta ng langit because the Holy Spirit is in you. Kaya pupunta ka ng langit. Pero kung ikaw ay papuntang impyerno, talagang wala. Todo mo na ang kasamaan. Todo mo na kasi hindi ka talaga pwedeng tumanggi. Pero wag niyong sabihin sa akin. Wag niyong sabihin sa akin na hindi mo kaya kung ikaw ay born again, believer, follower, you are going to heaven. Hindi ko alam. Nagsisinungaling ka siguro. But because the Bible says you have the power to say no. Are you listening? Ibig sabihin, ito po ay destructive mindset. Meron kasi ganito yan. Nadinig nyo na ba ngayon? Lalo na internet. Alam niyo kung bakit may internet? Bakit maraming nasisira ang buhay? Kasi ang sinasabi sa internet, you deserve this. If you're happy, do it. Tama? Kung masaya ka, gawin mo yan. You deserve. Para kanino yon? Para sa sarili mo yon eh. Tama? Naghanap buhay ka naman. Magpakasarap ka naman. Hindi masama. Yun po yung mga tinuturo ng internet ngayon, ng social media. It's all about you. It's all about your pleasures. Hindi po, wala ka mababasa sa internet na maglingkod ka sa Diyos, sa tao. Wala ka mababasang ganon. Sa internet, sa social media, tungkol lagi yan sa iyo, at sa iyo. Bumili ka nito, gumastos ka ng ganito, magpakasarap ka, magpayaman ka, and then magliwaliw ka. Do as you please. Ganyan po tinuturo. Basta magkakapera ka at hindi ka na may merwisyo ng tao, gawin mo. Nako, wala po sinasabi sa Bible na gano'n, mga kapatid. Okay? Hindi ibig sabihin na dahil gusto kong uminom ng Coca-Cola, ay pwede na. Kasi masama yun, tama? Tama? Hello? Tama ba? Gusto ko uminom ng Coke, diabetic ka nga. Sino rito mga taga-media? Taga-media ka. Mediabetes. Gusto mo nga uminom eh. Kasi masarap ang Coke. Hindi dahil masarap, pwede. Tama? Hindi dahil gusto mo, pwede. Kasi nga ito ay destructive. Mamamatay ka. Mamamatay ka talaga. Gusto ko kasi manood ng pornography kasi tuwing nanonood ako ng pornography, alam mo, ang sarap ng pakiramdam. Of course, masarap ang pakiramdam. Pero hindi ibig sabihin masarap ang pakiramdam ay mabuti. Kasi sabi ng Bible, you can say no because you have the power. May kapangyarihan ako ngayon na magsabing ayoko na. Kaya po si Pastor Rudy, nakaalis ako sa sugal.
Kasi naintindihan ko, I have the power to say no. Nakaalis ako sa paglalasing. Nakaalis po ako sa pagsisinungaling, sa pagmumura, sa pakikipag-away, sa kapwa-tao. Nakaalis po ako dyan. Hindi ako perfect, ha? Hindi po ako perfect. Sabi nga ni Paul, there is a power that's residing inside of me, and that is the sin. Meron po pa rin kasalanan sa loob. Sabi ng Romans chapter 8 verse 9, tingnan niyo po ito, you are not controlled by your sinful nature. Yes, may sinful nature, but you are not controlled by it. Mga kapatid, meron pa ring sinful nature, ha? Pero sabi ng Bible, you are not controlled. Meron pa po bang kasalanan sa loob ni Pastor Rudy? Yes. Pero hindi ako kontrolado nun. Nung kasalanan na yan, kasi nandito pa po tayo sa daigdig. Nasa katawan ka pa rin na makasalanan. Anytime you can commit sin. Kahit anong oras, pwede po ako magkasala. Hindi po ako super spiritual. Hindi ako kamukha ni Jesus pa sa ngayon. Kung si Jesus nga inatake ng tukso, ako pa kaya? Pero pinapakita ng Panginoon, if you have the Spirit in you, you are no longer controlled. Kasi si Jesus po walang sinful nature. Yan ang problema mo at yan ang problema ko. Meron po akong sinful nature kasi ako po'y pinanganak ng makasalanan. Kaya papalitan itong katawan na ito. Papalitan. Kasi itong katawan po na ito, nandiyan sa loob nito, ang sinful. Ikaw. Yang katabi mong yan, meron diyang sinful nature sa loob. Kahit anong dasal, hindi nawawala yan. Para mawala yan, kailangan mong mamatay muna. Para pagpatay ka na, wala na. Kaya nga sabi ng Bible, you have been crucified with Christ, and it is I no longer live, but Christ lives in me. Ama? Kaya may ganong verse. Kasi po, although we have a sinful nature inside of me, kailangan may labanan ko yan. Lalabanan ko yan everyday para wag niya akong makontrol. Kasi pag hindi nyo nilabanan yan on a daily basis, tingnan nyo, everyday, hindi ka nagpe-pray, tama? Bakit? Kasi nga, sinful nature nga eh. Ayaw mo mag-pray tuwing umaga, ayaw mo magbasa ng Bible. Sino may control? Yung sinful nature mo yon. Pero hindi na ako kontrolado ng aking sinful nature. Kaya pagising ko, magpe-pray ako. Hindi pwedeng hindi ako magpe-pray. Magwo-worship ako. Magbabasa ako ng Bible. Hindi ko uunahin ng pagkain. Kasi nung ako po ay namumuhay pa sa sarili ko, paggising ko, kakain, manonood ng TV, trabaho, maghahanap buhay. Noon yun. Kasi kontrolado ako ng sinful nature. Kasi ayaw ko magbasa ng Bible, ayaw ko mag-pray, ayaw ko magsimba ng linggo. Pero hindi na ngayon. Hindi na ako kontrolado ng sinful nature ko. Alright? You are controlled by the Spirit, if you have the Spirit of God living in you. Kung talagang nakatira sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang may control na ngayon dapat ay yung Espiritu niya. Hindi na yung makasalanang kalikasan natin. Amen. Palakpakan nga natin ng Diyos. Now you can have the victory. Meron pa ring temptation. Ako ba gusto ko manood ng pornography? Yes. Gusto ko bang manood ng pornography? Yes. Hindi nawawala yun. Pero nanonood ba ako ng pornography? Hindi. Bakit? Hindi na ako kontrolado ng sinful nature na yun. Pero nandyan yan, ha? Nandyan yan. Gusto ko bang manapak ng tao? Yes. Alam niyo, pag may gumagawa sa akin ng masama, gusto ko bang manapak? Yes. Sa totoo lang. Sabi ko, Lord, isang sapak lang, magre-repent na lang ako. Hindi, totoo po yun. Inaamin ko po yun sa Diyos, inaamin ko yun sa inyo, na kung pwede lang, sasapakin ko talaga itong tao na ito. Pero hindi na ako kontrolado ng sinful nature na yan. Kasi meron na akong Spirit of God
that is living inside of me. And now, I have the power to say no. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Kaya lahat possible because with God, all things are possible. Kaya pag nakabalita ka, akala ko ba born again yan? Ba't nanapak? Di ba? Nakabalita ka ba ng ganon? Bakit nagsisimba sa dulos yan? Bakit nakipagsapakan? Kasi nga nakontrol. Nakontrol ng sinful nature. Ngayon, magko-conquest kasi ko Nasali ko sa conquest, gusto ko may mga ma-born again. Dito sa dulos, gusto ko may mga maligtas na mga tao. Kaya kokontrolin ko yan. Hindi ako pwedeng magsabi ng, hindi ko kaya. Kaya ko. Kaya ko talaga yan. By the grace of God. Nandiyan pa po ba kayo? Galatians chapter 5, verse 16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. I like that. Ang linaw ng Bible. Mga kapatid, ang linaw ng Bible. Sabi ko, Holy Spirit, i-guide mo yung buhay ko. At hindi na ako magnanasa na sumunod sa dikta ng aking laman. Ang linaw. Alright? Kapag sinabi mo, Holy Spirit, guide me. Pray ka. Huwag kang tumigil mag-pray. Magbabad ka sa presensya ng Diyos. Mag-worship ka sa lahat ng oras. When you are going through hard times, you pray, you worship God, and tell the Lord, Lord, guide me. Holy Spirit, guide me. At ang sabi ng Bible, ano result? You won't be doing what your sinful nature craves. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya, malaya na po tayo ngayon. Amen. Kaya sabi ng Bible, you will know the truth and the truth will set you free. Totoong lalaya ka na. Hindi totoong hindi mo kaya. Hindi totoo na hindi mo kaya. Ang Bible ang nagsasabi, diyan ako naniniwala. Number 4, hanggang number 5 lang po tayo. Okay. Number 4, ano po yung dapat nating tandaan para magtagumpay sa spiritual battle? Little things count. Alam nyo, dito po sa mundong ito, para magtagumpay ka, kailangan gagawa ka ng matitinding bagay. Tama? Kailangan valedictorian ka. Kailangan mag-PhD ka, magdo-doctorate ka. Kailangan meron kang milyon-milyon sa bangko. Kailangan mataas ang posisyon mo. Diba? Ganun po sa mundo para masabing ikaw ay tagumpay. Kailangan mataas kailangan pinakamagaling ka. Ganun po dito sa mundo. Pero sa Diyos, yung maliliit lang ang importante. Hindi ganong importante sa Diyos ang malalaki. Pagdating po sa Diyos, laging gusto niyang magsimula sa maliliit. Doon po siya nagdi-decide kung pagpapalain ka. Hindi sa malaki. Alam niyo, tuwing linggo, malaki itong ginagawa ko, di ba? Pag linggo, nakikita niyo po ako dito, nagsasalita. Parang, wow, di ba? Parang, ang sarap ng pakiramdam siguro, no? Pag ikaw ay nagsasalita sa harap ng katulad kahapon, ako po ay nag-share sa Cuneta, libo-libo po yung mga tao sa Cuneta kahapon, may nag-share po ako doon. Pero, alam niyo, para sa kay Pastor Rudy, mas gusto ko po yung gumagawa ako ng maliliit para sa Diyos at sa tao. Yung walang nakakapansin. Yung walang nakakapansin. Kasi minsan dyan tayo nag-i-struggle, di ba? Minsan dyan po kayo nahihirapan Wala naman nakakapansin sa akin. Meron, si Lord. Si Lord, napapansin ka. Kasi madalas ang gusto mo, yung nakikita ka ng tao Eto mo ano tinuturo ni Jesus? Pag gagawa ka ng mabuti, huwag mo nang pagsabi. Kung ano yung ginagawa ng kanang kamay, huwag mo nang sabihin sa kaliwa. Tama? Ibig sabihin nun, huwag ikaw.
ang magsasabi ng ginagawa mo. Kasi minsan po, pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi naman maiwasan na merong magsabi dyan, ay, alam mo, si ganon, bait-bait noon. Okay lang po yon. Ang sinasabi lang po ng Bible na huwag mo ipaalam sa kaliwang kamay ang ginagawa ng kanan, ang ibig sabihin doon, huwag ikaw ang magsabi ng ginagawa mong mabuti. Kasi mas mahalaga sa Diyos yung mga lihim na bagay. What you are doing in secret for the glory of God and to serve people. Nandiyan pa po ba kayo? Why? Bakit po little things count? Bakit? Kasi sinusubok ng Diyos yung integrity natin. Yung katapatan natin sa maliliit na bagay. Halimbawa, kung magsisinungaling po ako sa isang kaibigan, alright? Kunyari, magsisinungaling ako sa isang kaibigan. Sa palagay nyo, pagpapalain ako ng Diyos, magtumayo ako dito sa ganitong karaming tao? Palagay ko, hindi. Kasi kung kaya ko magsinungaling sa isang tao, kaya ko magsinungaling sa inyong lahat. Hindi ako pagkakatiwalaan ng Diyos na magsalita sa maraming tao. Tapos, ang dadaling pa ng bibig ko ay salita ng Diyos. Grabe, ano yun? May bumubulong-bulong sa tenga ko. Uy, galing mo magsalita pero sinungaling ka naman. Di ba? Ganun po kasi yon. Pero kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, siguraduhin mo na kapag walang nakakakita, hindi ka gumagawa ng masama. Pag walang nakakakita, kasi magaling tayo pag may nakakakita. Di ba pag may nakakakita, ang bait-bait mo. Pero pag walang nakakakilala sa iyo, grabe, lumalabas yung tunay mong ugali. Hindi ka mabe-bless. Sa totoo lang, hindi ka mabe-bless. Hindi ka magagamit sa conquest. Hindi ka mananalo kay Satanas. Hindi ka mananalo kay Satanas. Kasi alam ni Satanas kung sino ka. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Kasi hindi rin interesado ang demonyo kung ako'y nagpipreach ng linggo. Walang kwenta kay Satanas yan. Kahit nagpipreach ako sa 1,000, 2,000, 5,000, walang kwenta sa demonyo yan. Kasi alam niya, gagalingan ko eh. Ang mahalaga sa demonyo, pag ako na lang mag-isa. Ano pinapanood kong pelikula? Ano laman ng Facebook ko? Ano laman ng aking cellphone? Ano dito? Meron ba ditong mga nakahubad na babae? May sugal ba dito? May sugal? Dito sa cellphone ko, may sugal? Hindi nyo to nakikita, ha? Hindi nyo to nakikita, ha? Pero nakikita to ng demonyo. Nakikita rin to ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ginagawa ko pag nasa banyo ako. Alam ng Diyos yun kung ano ginagawa ko pag nasa banyo ako. Alam ng Diyos kung ano naglalaro sa isipan ko. Walang nalilihim sa Kanya. So, hindi importante sa akin kung magsalita ako sa 10,000 tao. Walang kwenta sa akin yun. Ang importante sa akin, pag ako na lang mag-isa. Ano ginagawa ko? Ano ginagawa nyo? Kasi sa Diyos, little things count. Nandiyan pa po ba kayo? Sa Luke chapter 16, Verse 10, tingnan yung sabi ni Jesus, whoever is faithful in small matters, ibig sabihin ng small matters, yung hindi pinapansin ng tao, yung walang nakakakita sa iyo, yung walang pumapalakpak, yung walang pumupuri sa iyo, walang nagpapasalamat sa iyo, walang pumapansin, walang nagre-recognize. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hinahanap ng Diyos ang katapatan mo sa mga maliliit na bagay na yan. Kasi yung mga tapat sa maliliit will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. Ang ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid, your public blessing will be determined by your private life. Ulitin ko po. Ang ibig sabihin ng verse na yan,
Ang pagpapala na makikita ng mga tao ay dinedetermina ng iyong private integrity. Hindi ako pagpapalain ng Diyos. Nagtataka sila, bakit si Pastor Rudy dumami pera? Di ba nakikita nila yun? Bakit si Pastor Rudy parang gumanda ang buhay? Kasi po, yan po ay determined by my private life. Nothing that I do is private. Wala kayong gagawin na private. May nakakakita lagi sa langit. At ang Diyos ay magdi-decide kung i-bless ka sa ginagawa mo ng walang nakakakita. Kaya makakakita ka ng mga Christian parang, bakit gano'n? Nasisipag, wala naman nangyayari sa buhay. Kasi tingnan mo, baka ano ginagawa mo pag ikaw na lang sa bahay, sa madilim? Ano mga binabasa mong magazine? Ano pinapanood mo sa social media? Ano lumalabas sa bibig mo pag wala nakakadinig? Ano naglalaro sa isip mo? God is concerned on those little things. Ang Panginoon po ay masyadong importante sa Kanya kung ano yung ginagawa mo sa maliliit na mga bagay. Andiyan pa po ba kayo? Testing po yan. Testing kung pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo yung malalaking crisis. Pag may dumating sa yung malaking problema, halimbawa, pag may dumating sa aking problema, alam niyo, ipapakita niya kung sino talaga ako. Alright? Sino ba talaga si Pastor Rudy? Para makilala niyo kung sino ako pag dumadaan ako sa mabigat na problema. Kasi pag wala naman, di ba? Parang normal lang naman tayo. Pero papayagan ng Diyos na dumating ka sa magwawalan ka ng pera, merong magkakasakit sa pamilya mo, may dadating na... Kasi bakit? Ano purpose na ito? Para ipakita sino ka ba talaga. Pero yung karakter mo, okay? Ang karakter mo, ang ginagamit po ng Diyos dyan, ay kapag meron kang ginagawa ng walang nakakakita. Andiyan pa po ba kayo? Andiyan pa po ba kayo? Kaya makikita mo yung mga taong walang integrity, pagdating ng problema, magnanakaw yan. Magnanakaw. Kasi sa maliliit, hindi siya tapat eh. Kaya pag dumating yan sa problema, magnanakaw yan. Nako, gagawa ng mga hindi magagandang bagay yan. Bakit? Kasi nga sa maliliit pa lang, hindi na siya pumasa. Kaya pagdating ng malaking problema, makikita mo, sino ka talaga. Ganun po ginagawa niyan, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? And the last one, panghuli, paano po tayo magtatagumpay dito sa dulos conquest na ito? Paano ka magagamit ng Diyos para may mga ma-born again sa pamamagitan mo? Para yung prayer natin sa 12 tao, pakinggan ng Diyos. Para pag nag-fasting tayo, nakikinig ang Panginoon. Para pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, magsasalita siya sa iyo. Ano yung number 1? Balikan nga natin sandali. Pakibalikan nga, multimedia. Para i-recap ko kasi tapos na po ako sa number 5. Number 1, alright? Ano yung number 1? Pakilagay nga. We have a heavenly cheering squad. Alright? Number 2, ano yung number 2? The word no is important para tumagal po kayo. Kailangan matuto kayong magsabing, ayoko niyan, hindi ako pwede dyan. Pangatlo, you have the power to say no. Okay? Meron po kayong kapangyarihan. Huwag kayong matakot dahil meron kayong kasama, ang Holy Spirit. Pang-apat, ang maliliit na bagay ay importante sa Diyos. Kung gusto po nating magamit ang Doulos Church, yung mga sasali sa conquest, kailangan po nating tingnan ang maliliit na bahagi ng buhay natin, ang mga lumalabas sa bibig natin, ang mga tumatakbo sa isipan natin. Okay? Yung mga bagay na yon. Number 5, and the last one. The last one, number 5, it's too soon to quit. Alright? Yung iba po siguro po sa inyo, ilang taon na kayong born again? 3 taon, hirap na hirap ka pa rin. Sabi mo, ayoko na. Kapatid, whether 1 year or 50 years, kasi nga dadaan po tayo sa mga problema, masyadong maaga pa para sabihin mong, hindi na ako mag-church,
Ayoko na mag-church. Di ba? Marami po dito sa dulos, nagsabi na sila, ayaw ko na. Pero dapat sabihin mo sa sarili mo, hindi pa. Di ba? Malayo pa ang takbo ng karera. Masyado pang maaga. Nandiyan pa po ba kayo? Ang katabi mo, tingnan mo, ano ba yan? Tanungin mo ang katabi mo, ano ka ba? Titigil ka na ba? Malapit-lapit na? O medyo-medyo, nag-iisip ka na? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, masyadong maaga pa para tumigil. Pwede po ba tumayo tayong lahat? Okay? Tandaan po natin, what is the difference? Sige po, habang tumatayo tayo, ano ba ang kaibahan ng faithful sa unfaithful? Natanong niyo na ba sa sarili niyon? Pastor, ano kaibahan ng faithful sa unfaithful? Ang faithful, listen, ang faithful hindi tumitigil hanggang wakas. Yun po ang ibig sabihin ng faithful. Yung unfaithful, pagdating lang ng konting problema, ayawan na. Ayawan na. Yan ang tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo ng Diyos, pag ikaw ay dumadaan sa problema, pero sabi mo, hindi ako titigil, ang tawag sa'yo, faithful. Basahin nyo, nasa Bible po yan. Pero yung mga tao, simba, dumating problema, ayoko na. Hindi na kami mag-church. Ayoko na dyan sa church na yan. Alright? Ang tawag ng, kahit lumipat ka pa sa ibang church. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi hindi ka naman pinapaalis ng Diyos eh. Ba't ka umalis? Kasi nga unfaithful ka. Alright? Yung kasi mga faithful, kahit anong nakikita mong pangit, kahit anong hirap, kahit anong problema. Sino po sa inyo, may pamilya po kayo, sino sa inyo, may pamilya ka, tapos yung tatay mo, nagkamali, o ate mo, nagkamali, kuya mo, nagkamali, sabi mo, ayoko na. Meron bang ganon? Hindi ba kahit anong mangyari, pamilya mo yan, nandyan. So, ganon din sa church. Walang church na walang kapintasan. Pero if you are faithful, okay lang sa akin, tuloy-tuloy lang ako dyan, di ba? Talagang ganyan. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 17, please read with me. Sabi po ng 2 Corinthians 4:16, that is why we never give up. Sabihin nga natin, I never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Wow, I like that. Kahit itong katawan ko nangihina itong katawan, but our spirits are being renewed every day. Hallelujah. Verse 17, for our present troubles, ano man po yung mga problemang dinadaanan nyo, our present troubles are small and won't last very long. Hindi po tatagal yan. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, sa oras na ito, i-check natin yung mga sarili natin. Gusto ba talaga nating magamit ng Panginoon in these last days? Ang sabi ni Jesus, the harvest is plenty. Ang daming harvest. Bakit walang ma-harvest? Kasi nga yung mga Christian, hindi naka-ready. Hindi sila naka-ready sa spiritual battle. Yung isip hindi naka-ready, yung puso hindi naka-ready, yung spirit hindi naka-ready. Kaya itong umagang ito, yung 5 lang na yan, at least yung 5 po na yan. Maging aware po tayo dyan. Gusto ng Lord itong dulos, magamit tayo ng Panginoon. Gusto ng Lord itong church na to. Hindi lang para dumami attendance natin. No, we're not doing things just for attendance. Tayo po ay ginagamit para ma-born again. Para maraming taong maligtas, mapatawad sa kanilang kasalanan, and eventually, they will have eternal life. Yun ang goal ng church natin. At magpapagamit po kami. Ewan ko kayo hindi ko alam sa inyo. Pero alam ko po, inuutusan tayo ng Diyos. May pinapagawa ang Panginoong malaking bagay, hindi maliit. And I want to become a part of it. Ayoko pong malakpasan ako ng pinapagawa ng Diyos. Kaya sa umagang ito, let us pray. Manalangin po tayo. Siguro sa
Ngayon ka lang siguro magdi-decide. Yung iba sa inyo, baka ngayon lang magdi-decide, parang gusto ko na maging bahagi ng Doulos Conquest. Pwede po kahit sino. Huwag lang yung takot. Huwag lang yung ayaw umalis sa kanyang masamang buhay. Hindi ho pwede ha. Hindi ho kayo pwedeng sumali. Please, huwag na po kayong sumali kung kayo po ay ayaw niyong umalis sa inyong bisyo. Huwag po kayong sumali, please. Kasi ang ginagamit lang po ng Panginoon ay malilinis na lalagyan. Hindi po siya gumagamit ng maruming lalagyan. Pero hindi ka magaling sa Bible, sali ka. Hindi ka ganong marunong magsalita, sali ka. Basta willing ka lang na magpagamit sa Panginoon. Everybody, but only those who are willing to surrender your life. Kung willing ka na isuko sa Diyos ang lahat ng bagay, you're willing to pay the price. Dadaanan mo yung konting hirap, alang-alang sa kaligtasan ng tao. Kung ikaw yon ngayong umaga, habang nakayuko po tayo, sabihin natin sabay-sabay, Panginoon, gamitin mo po ako. Sabihin mo, Panginoong Jesus, gamitin mo ako. Maraming dapat ma-born again. Gusto kong makasali sa pambihirang gawain na ito, na ang mga tao ay mapapatawad sa kanilang kasalanan, na sila ay magkakaroon ng relasyon sa iyo. Mababago ang buhay. Ang aming bayan ay magkakaroon ng pag-asa. Ang mga pamilya, especially ang mga kabataan, ay magkakaroon ng bagong buhay. At ang Pilipinas, ang mga pamilya sa Pilipinas, ay totoong makakaranas ng pagbabagong buhay. Salamat po, Panginoon. At kahit sa oras, ako na lang po magpe-pray. At kahit sa oras na to, Lord, magpagaling ka po upang magamit mo po kami. At kahit merong mga sakit, hindi po dahilan ng sakit upang hindi mo magamit, Lord. Because even while we are waiting, we are serving. May mga nag-iintay ng kagalingan, pero habang nag-iintay ng kagalingan, gamitin mo po sila. May mga nag-iintay na makaalis sa financial difficulty, habang nag-iintay, gamitin mo sila. Merong mga nandito na ang tingin nila hindi sila qualified, pero Lord, qualify them. Call them. Tawagin mo sila so that they will be qualified. Sa lahat ng mga disqualified, Lord, call them and qualify them. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. We give you the glory and honor. Panginoong Jesus, gamitin mo po ang Doulos. Holy Spirit, gamitin mo kaming vessel of salvation for the glory of God. In Jesus' name, amen.